Okay, magandang umaga mga ka-printing. Bago ka ba sa printing, ayaw mo bang bumagsak yung printing mo? So, minsan nagtataka po tayo, no? Maraming nagsasabi, napakaganda ng printing business. At isa po ako sa magsasabi yan, napakaganda po ng printing business. Pero, kung isipin natin, bakit napakaraming nabagsak na printing business? Ikaw, nakapapasok lang sa printing business. Gusto mo bang tuloy-tuloy na umangat ang printing business mo? Kung gusto mo, panoorin mo ito. Okay, so yung mga bago sa printing business, kaya ginawa natin to para at least sana maging guide or kahit paano makatulong po sa inyo. Naglista po ako ng ilang bagay na dapat mong iwasan pagdating sa printing business, lalo na bagong-bago ka pa lamang sa printing business. Ano-ano yon? Unang-una, para sa akin na dapat mong iwasan kung ikaw ay bago sa printing business or papasok pa lang or nakapasok na sa printing business, yung humingi ng payo sa kaibigan. Humingi ng payo sa kaibigan, humingi ng payo sa kapartner, o humingi ng payo sa kamag-anak. Nagtataka kayo, no, kung bakit ko sinasabing huwag kayong humingi ng payo sa kanila. Pero syempre, liban lang kung yung kamag-anak mo, yung partner mo, o yung kaibigan mo ay nasa printing business. Pwede kang humingi ng payo sa kanila. Pero kung hindi, unuulit ko, huwag kang humingi ng payo sa kanila regarding sa printing business. Okay, bakit ko sinabi yun? Kasi ang kaibigan natin, pagkakaibigan ng hiningan mo ng payo, base lang rin sa karakter mo sila babase. Ibig sabihin, hindi nila nauunawaan po yung printing business. Walang pinagkaiba po yan na magpapaturo ka ng lumangoy sa hindi naman marunong lumangoy. So ganun po talaga, huwag kayong magpaakay sa bulag. Ika nga. Dapat kung gusto nyo matuto sa printing, tumatag ang inyong printing business, magpaturo po kayo doon sa may printing na, existing na printing business. Yung nakakaunawa ng printing. So kahit sa YouTube, marami naman po nagtuturo na. Halimbawa, sino kay Orly. Marami. Kahit sa YouTube, tumingin po kayo, marami po nagtuturo. Piliin nyo po yung mga nagtuturo na may madadampot kayo. Yung iba po, maaaring hindi nyo madampot yung ibang tinuturo nila, pero maaaring yun din, base lang rin sa karanasan nila. So, ganun po yun. So, kaya sinasabi ko, dun po kayo sa, nasa field na yun, dun kayo magpapaturo. Okay, pangalawa, pag nasa printing business na po kayo, huwag pong papasok sa utak nyo na ibagsak yung presyo. Yan. Kasi karaniwan po yan, nagiging error ng mga bago sa printing business. Ang habol nila, ibagsak yung presyo para daw makuha nila yung customer. So, nangyayari po talaga. Kahit ako, nung umpisa, iniisip ko rin yan. Siguro kung ako pinakamababa, ako po pupuntahan ng mga customer. Okay, maling-mali po yan. Lalo na kung bago ka sa printing business. Bakit ko sinabi na maling-mali yan? Kasi po, kung ibabagsak mo ang presyo, lalo na ikaw ay nagsisimula pa lang sa printing business, may hirapan ka pong makarecover or magpatuloy. Bakit? Ang ating gamit, dahil wala pa naman tayong sapat na puhunan, dahil lalo na kung bago ka pa lang sa printing business, ang habol natin is paikutin lang yung ating puhunan. At kung sobrang baba po ng presyo nyo, ang masakit po dyan, pag sumablay po yung gawa nyo, pag inulit nyo, abono na po kayo. So, ganun po yun. So, magtataka kayo na bakit yung iba na matatag, hindi nila binababa yung presyo nila. Dahil ba sa may pangalan sila? Hindi rin po. Kaya po nila hindi binabagsak yung presyo kasi po, kapag ka po bumagsak or nagkamali ka dun sa yung gawa, masaya ka pa rin ulitin yung ginagawa mo. Ibig sabihin, magandang quality pa rin ang maibibigay mo sa kanila at kumita ka pa rin. Kasi kailangan po lagi kayong kumita. Dahil kung hindi po, yung maintenance po ng inyong makina or maintenance ng inyong mga gamit po, mawawala. So, bukod po sa kita nyo kasi, dapat may linsad din kayo para dun sa maintenance ng gamit nyo. Kaya wag nyong tangkain na ibagsak yung presyo. Dahil yun po rin ang magbabagsak sa inyo. Okay, yun yung ikalawa po. Ano naman po yung ikatlo? Ikatlo po, iwasan nyo or wag nyong gagawin, lalo na bago pa sa printing business, yung magpautang. Ang bigat, diba? Totoo po yan, yung magpautang.
Bakit? Lalo na kung ang mga bago sa atin, karamihan sa atin, sa mga bago sa printing business, ay inutang lang rin yung ating puhunan. Kaya kapag ipinautang nyo po, talo na po kayo doon. Kahit sabihin pong may tubo kayo konti, pero matutulog po yung puhunan nyo. At pag natulog yung puhunan nyo po, kakainin po kayo noon. Hanggang sa unti-unti po, babagsak po kayo doon. Garantisado po yan. Huwag kang magpautang. Huwag mo kayong mag-alala kung may masabi sila sa inyo. Magpautang kayo, hindi may masasabi sa inyo. At ganun po talaga. Dahil sa printing or sa pagninegosyo, bawal yung masyadong emosyonal. Okay, so dapat walang tayo dyan. Walang bearing dapat yung hindi dapat po pwede na kasi nakakahiya na magpautang. Mas nakakahiya kapag bumagsak ka dahil pagtatawan ng karinyang umutang sa'yo pagka ganun. So, pinaka madaling solusyon, sabihin yung totoo, hindi pa po namin kayang magpautang. At hindi po kami nagpapautang. Ngayon, darating at panahon, pag tumatag ka na, magpapautang ka, pero magtataka ka, lahat na matatatag, magpapautang, pero anong gusto nila? May garantiyan cheque. Hindi po yan nagpapautang hanggat maaari ng verbal lang. Kasi pag verbal lang, ihanda mo na sarili mo, na any moment, hindi ka mapapayaran. So, ganun po yun. Tapos, ano pa yung isa? Bawal na bawal kang tamarin. Talagang literal na tamarin. Bakit? Kasi po, yan po talaga yung magpapabagsak sa'yo. Ano ibig ko sabihin na tamarin? Pagdating po sa pagninegosyo kasi, ang pinaka-importante ay hindi ang skill. Hindi po ang skill or hindi ang puhunan. Ang pinaka-importante po yung habit. Yung patuluyan nating ginagawa. Hindi ba kayo nagtataka yung mga magpapandesal? O dati yung mga unang panahon, yung mga magpapandesal dati, wala naman silang advertisement, wala naman silang ano lang ginagawa nila? Ilalako lang nila. Yung magtataho, laging ginagawa halimbawa yung magtataho, ganoon din. Wala namang advertisement yan na hindi yan nagpapakabit ng mga kung anong, hindi yan nagpo-post sa Facebook. Ano lang ginagawa niya araw-araw? Araw-araw, gigising siya at ilalako niya, isisigaw niya lang na isisigaw yung kanyang tao. Pansinin mo man yan o hindi, sisigaw lang rin niya ng tao. At pagdating niya ng hapon, o pagdating niya ng tapos ng may benta yan, kumikita yan. Nakakapagpatapos ng mga anak, gano'n kita nyo, patuloy lang. Yung consistency, yun yung pinaka-importante. Kaya, numero unong hindi mo pwedeng gawin or hindi mo pwedeng mangyari sa atin, yung tamarin. Yan po, isa rin po yan. O, yun yung pang-apat. So ngayon, ano naman po yung ikalima? Yung ikalima po, pagka po kasi medyo feeling mo medyo nagkaroon ka ng mga customer na biglaan, nagkaroon ka ng minsan, naaagad tayo, nakakaisip tayong mag-upgrade kaagad. Yung madali ang pag-upgrade, isa rin po yan sa mga hindi natin dapat gawin. Bakit nasabi ko sa inyo na yung pag-upgrade ng maaga, wag na wag nyong gagawin, lalo na bago kayo. Kapag bago pa tayo, minsan natutokso po tayo talaga na pag kami bigla ang customer at ang dami niyang hinahanap sa atin, talagang gusto natin na mapagbigyan siya na mapagbigyan, lalo at bago pa tayo. Ito ang problema. Dahil sa gusto natin siyang pagbigyan, bibili kagad tayo ng another equipment or ipangutang natin kagad yan uli. Kailangan makapag-upgrade na tayo kagad. Ang malaking problema darating sa iyo, kapag dumating na yung in-upgrade mong gamit, kailangan may customer ka na kagad doon. Dahil kung wala kang customer doon, matutulog po sa iyo yun. At yun po yung lulong po sa yung cash flow. Okay, yung cash flow, pagdating na pag-usapan natin kung ano yung malaking impact niyan pagdating sa negosyo. Kasi yan din isang bagay din na dumadali sa akin dati, yung cash flow. So, yan po muna. Yung limang bagay na nakita ko na pinaka-wag na wag mong gagawin kapag nagsisimula ka pa lang sa printing business. Unang-una, yung humingi ng payo sa mga kaibigan. Humingi ng payo sa kaibigan, sa mahal sa buhay, sa pamilya. Wag mong gagawin yan. So, kanino lang dapat humingi? Sa mga nasa printing business din. Kasi sila yung nakakalap. Halimbawa, tubig naman ang yung water refilling station. Sa mga may water refilling station ka humingi ng payo. Bigasan ang itatayo mo, humingi ka ng payo sa mga bigasan. Sila po yung makakapagbigay sa inyo ng tamang opinion or tamang payo.
Okay, yung pangalawa, yung ibagsak yung presyo. Pag binagsak niyo yung presyo po, mawawala kayo ng pang-maintenance, kayo rin po. Sunod na po niyan, yung pagbagsak nyo. Yun yung ikalawa. Ikatlo po, yung magpautang. Abay, pagka ginawa nyo po yan, unti-unti po yan, pati puhunan po ninyo, matutulog po yung puhunan. At pag hindi nyo napaikot po ng tama yung puhunan nyo, dahil bago pa lang kayo sa printing business, o bago pa lang kayo sa inyong negosyo, tsak na tsak po, bagsak po ang inyong negosyo. Ikaapat po, yung tamarin. Bawal po sa atin. Huwag niyo pong gagawin yung tamarin kayo. Araw-araw mag-post. May pumansin, may mag-like, mayroong mag-comment, or wala. Mag-post ka. Libre na po yun eh. Ay sulitin na natin. Mag-post sa FB, mag-post sa kung saan mang platform, mag-post po kayo ng mag-post. Kung papansinin nyo, lahat na matatagumpay po ng mga ngayon, puro posting ng posting sila. Kahit nga yung mga ibang bilyonaryo ngayon, nakikita nyo, di ba? Nagpo-post na rin. Kasi po, ito na yung trend. Wala na tayong magagawa dito. So, bawal tama rin. Araw-araw mag-post tayo. Ganun po yung gagawin natin. Okay, ikalima. Yung upgrade ng maaga. Pag nag-upgrade ka kagad, kahit sa lifestyle po, baka yung iba dyan sa inyo, nagkaroon ng negosyo, 1 buwan, 2 buwan na pumapatok. Biglang angat kagad, upgrade kagad ng lifestyle, patay tayo dyan. Upgrade kagad ng mga gamit, patay tayo dyan. So, pag-upgrade nyo po ng bagsak po negosyo nyo, balik kayo sa number 1. Ganun po yung masakit. So, kung ako po sa inyo, dapat po, mauna ng 2 beses yung upgrade ng ating negosyo bago tayo mag-upgrade. Bakit? Ang dami po nating magiging pwedeng maka-partner. Halimbawa ako, pagdating po sa mga DTF ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakuha ng DTF printer. Bakit? Kasi dami ko nang pwedeng pagpasahan. At bumagsak na ng bumagsak po yung DTF ngayon, print. At dahil sa ganun po, abay papasa ko na lang po sa kanila. Kasi hindi pa naman po ganun kalakas yung demand sa akin. Kaya pag lumakas po yung demand talaga sa akin ng DTF printing, kasi sinong mangutang? Napakadali po. So, yun po yung ibig ko sabihin. So, sana po yung 5 yun makatulong sa inyo. At kung gusto mo yung mga ganitong usapin, subscribe ka na rin para at least updated ka kung ano yung mga bago nating post. Okay, ngayon kung yung mga nakarelate at yung mga tamang meron pa kayong gustong ipayo, paki-comment na lang sa comment section. Then pag-usapan natin. Nga pala, patuloy nag-iisip tayo na kung paano pa tayo magkaroon ng community pagdating lalo sa FB. Paki-follow nyo naman yung SNL Sam sa FB. Tapos pag-usapan natin to kasi nagbabalak ako na magkaroon tayo ng yung mga nag-i-interest sa printing, magkaroon din tayo ng community na para tayo magkaturuan, tayo magkatulungan. Huwag po tayong matakot na ituro yung nalalaman natin. Kasi naniniwala ako na marami dyan na napakauhusay at malaki po maitutulong nyo sa mga baguhan. Tulungan po natin sila para na sa ganun, hindi na nila danasin yung kapalpakan na nagawa natin nung tayo yung nagsisimula. Okay, yun lang po sa susunod na kwento.